May nararamdaman ka bang sakit sa balikat? Malamang ay hindi mo pinapansin ang mismong kalamnan na responsable para dito. Maraming ginagamot ang balikat mismo, pero madalas nasa ibang bahagi ang problema. Ipapakita ko ngayon kung aling kalamnan ang mahalaga, sabayan mo agad para maramdaman mo ang ginhawa pagkatapos. Paano ba kadalasang sumasakit ang balikat? Paano mo ginagamit ang mga braso mo sa araw-araw na nakakabit sa balikat? Kadalasan, nandito sila sa harap mo kapag kumakain ka, nagmamasahe o nagbabasa. Kadalasan, nandito lang ang mga braso at bihirang-bihira lang silang nandito sa taas. Kailan ka huling umakyat sa puno ng mansanas para abutin ang pulang mansanas sa likod? Sa kabaliktaran, halimbawa, kapag namimitas ng mansanas, nasa harap ang kamay, binubuksan ang refrigerator at kinukuha ang mansanas. Ano ba ang gusto kong ipunto? Kapag laging nandito ang mga braso natin, ang kasukasuan ng balikat ay isang ball and socket joint. Ginawa ito para sa lahat ng galaw, paabante, paitaas, paatras, pahilis paitaas, pahilis pababa, at lahat ng yan hindi na natin ginagawa. At dahil doon, nagkakaroon ng pag-ikli at pagtaas ng tensyon. At saan ito matatagpuan? Matatagpuan ito dito sa harap, sa bahagi ng dibdib, sa malaking kalamnan ng dibdib, pati na rin sa maliit. Dapat malambot siya. Kapag tumigas, sumisikip dito sa harap. Ganyan ang mekanismo. Sa pananakit ng balikat, kadalasan yan ang dahilan. Dahil dito, ipapakita ko ngayon ang pinaka-epektibo kong ersisyo laban sa pananakit ng balikat mo. Iisang ersisyo ito na may dalawang bersyon. Lumapit ka lang sa pader, humarap sa pader, itapat mo ang braso mo ng pahalang sa gilid. 10 degrees na mas mataas. At pagkatapos, ilalapit mo muna ang balikat mo sa pader at saka kay ikot pakaliwa. At mapapansin mo agad, oo. Talagang mararamdaman mo ang hatak sa balikat sa itaas na bahagi ng braso hanggang sa dibdib. At ngayon, patuloy nating ini-stretch pa lalo dyan. Paikot tayong umiikot papakaliwa. Kung kaliwang balikat ang may problema, gawin din ito sa kaliwa. Tuloy lang ang ikot pakaliwa. At hintayin hanggang lumuwag ang kalamnan. Ipasok mo lang hanggang sa kaya mo pa, hanggang sa kaya mo pang tiisin at ito'y parang masarap na sakit pa rin. Palaging maglaan ng oras at hintaying lumuwag ang kalamnan bago ulit paikutin. At ngayon, palalakasin natin ito mismo. Ito ang mga hibla na nakaunat ngayon sa pamamagitan ng pagpindot mo ng kamay mo ng pinakamalakas laban sa pader. Pwede mong idiin ng todo, basta wag gagalaw ang katawan mo habang ginagawa ito. Pumuwersa ng hindi gumagalaw, pagkatapos ay mag-relax at ipagpatuloy ang pag-ikot papasok. At isa pa, idiin mo ulit laban sa pader. Idiin mo ng pinakamalakas gamit ang kamay mo. Pakawalan at ituloy ang pag-ikot papasok. At isa pa, itinutulak mo laban sa pader. Talagang idiin mo ng mahigpit sa pader. Bitawan mo na at lumalim ka pa. At pagkatapos, ilayo mo ang sarili mo sa pader at hilahin mo ulit ang braso mo paatras. Manatiling nasa unahan ng balikat, hilahin ang braso paatras at kaunti pa at dagdagan mo pa at magsikap ka. Dahil sa aktibong pag-unat, dito nabubuo ang mga bagong programa ng otak para sa maayos at walang sakit na galaw ng balikat. At hilahin pa, at bumalik ka na ulit. Sinabi ko nga, isang ehersisyo sa dalawang paraan. Pangalawang paraan, gagawin natin ulit ang pareho. Sumabay ka agad ulit. Pero pupunta tayo sa anggulong 45 degree, ibig sabihin mas mataas. Ulit, ilalapit natin ang kanang balikat sa pader. Hihilahin na natin ngayon. Sa paraang ito, ini-stretch ang kalamnan sa pag-ikot pakaliwa. Tuloy. Magsimula tayo ng dahan-dahan, huwag magmadali at bigyan ng sapat na oras. Yung ibang tao o karamihan ng tao ay nag-i-stretch lang ng mga 10, 20, pinakamatagal na ang 30 segundo. Tandaan, nagsisimulang mag-relax ang fascia matapos ang 30 segundo lang. Kailangang sabay i-stretch ang fascia at kalamnan.
Ibig sabihin, kung mas maikli sa 30 segundo ang stretch, mga 5% lang ng 100 benepisyo ang makukuha mo. Kaya dito na lang tayo ngayon. Lalagpas tayo ng 30 segundo. Patuloy nating iniinat. Pumapasok tayo sa tindi na kaya pang tiisin. Magkomento ka, magsulat ka ng komento kung gaano katagal ka nag-iinat dati bago mo nalaman kung ano ang ibig sabihin ng 30 segundo. Interesado akong malaman. Patuloy lang sa pag-ikot papasok. Lalong lumalalim ang pag-unat. At ngayon, narito rin ang ating espesyal na pagsasanay sa lakas sa pinakamalaking pag-unat. At idiin natin na yon ang kamay sa pader. Talagang idiin ng mahigpit at itulak. Pakawalan. Lumayo pa, ilayo ang katawan mula sa braso para mas lumaki ulit ang pag-unat. At isa pa, idiin mo ang kamay sa pader. Mas madiin pa, dagdagan pa. Talagang idiin mo ng malakas. Maglagay ng lakas sa nakaunat na kalamnan. Palalimin pa ang pag-unat at sabay bigyan ng lakas para makontrol ng maayos ang kasukasuan. At isa pa, itulak mo ulit laban sa pader. Idin mo ng mahigpit. Pakawalan mo tapos lumalim ka pa sa pag-unat. Pagkatapos, pakawalan mo ulit pero panatilihin ang anggulo. Panatilihin mo ang anggulong ito at hilahin papunta sa likod. Siguraduhin binabantayan mo ang kanang tadyang mo para hindi ka sumabay sa ikot. Hilahin mo pa atras, dagdagan pa ng kaunti. At pagkatapos, lumabas ka sa kabilang direksyon at bumalik ka ulit doon. Igalaw mo ng kaunti ang bahaging iyon. Pumasok ka ulit at damhin mo. Ano na ang nararamdaman ng balikat mo ngayon? Napansin mo bang gumaan na siya? Alam mo kung gaano karaming tao ang may sakit sa balikat na hindi naman kailangan? Tulungan mo kaming ipalaganap ang mensahe na ang dalawang bersyon lang na ito ng ehersisyo ay nakakatulong para gumaan ang pakiramdam ng karamihan sa mga sumasakit na balikat. Magpapasalamat sila sa iyo. I-share ito. Dahil malapit ang leeg sa balikat, mainam ding mag-ehersisyo rito. I-click mo dito at tingnan mo kung anong mangyayari kapag ginawa mo ang ehersisyo sa balikat at pinagsama mo pa ito sa leeg.